651. Guru. Tawag ng asong lumalamon sa langit. Nanginginig ang katawan nito sa kaba. Itong binata ba ang nahanap mo para sa akin? Tanong ng rebulto. Pinagmasdan ng mabuti si Dustin. Diretso ang tingin ni Dustin sa rebulto. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakaramdam siya ng matinding, nakaka-suffocate na sensasyon, na para bang ang buong Sea of Chaos ay bumagsak sa kanya. Sa kanyang kaginhawahan, ang presyon ay tumagal lamang ng isang saglit bago ito nawala. Namangha si Dustin. Hindi ka panipaniwala. Napakalakas nito. Napaisip si Dustin, habang nakatutok ang mga mata sa rebulto. Di ko man lang kinaya ang lakas ng titig nito. Ayon sa asong lumalamon sa langit, isang tipak ng kaluluwa ng amo nito ang naiwan sa rebulto. Maging ang labi ng kanyang kaluluwa ay talagang nakakatakot. Hindi ko maisip kung gaano siya kalakas sa kanyang tuktok. Nakita ni Dustin ang kanyang sarili na humanga. Iginagalang ang kapangyarihan ng amo ng asong lumalamon sa langit. Hindi masama, nothing outstanding. Pero sapat na siya para matugunan ang mga requirements ko. Sabi ng malalim na boses na nagmula sa rebulto. Maaari kong isaalang-alang ang pagtanggap sa iyo bilang aking kahalili. Para sa kapakanan ng aking aso. Pagkatapos ng lahat, gumugol ito ng maraming oras at lakas sa paghahanap ng angkop na kahalili para sa akin. Ang sabi ng rebulto. Bahagyang nahiya si Dustin sa mga maligamgam na pahayag. Mukhang handa lang niya akong kunin bilang alagad niya alang-alang sa kanyang asong lumalamon sa langit. Gayunpaman, tatanggapin ko ito, sapagkat ito ay isang magandang bagay na magkaroon ng isang makapangyarihang Panginoon. Sa kanyang patnubay, ako ay makakagawa ng mabilis na pag-unlad sa aking paglilinang. Naisip ni Dustin. Nainis ang mga mata ng estatwa sa kanya. Huwag kang magkakamaling isipin na magiging madali ang pagiging kahalili ko. Magkakaroon ng malubhang panganib na kasangkot. Maaari kang mamatay anumang oras. Babala ng rebulto. Napalunok si Dustin. At nagpatuloy ang estatwa. Bago sa inyo, tumanggap na ako ng 10 disipulo sa kabuuan. Lahat sila ay hindi kapani-pani walang may talento. At medyo sikat sa kanilang sariling karapatan. Gayunpaman, sa sandaling natuklasan ng iba na sila ay aking mga alagad. Sila ay nasa panganib. Malakas sila, pero napatay pa rin sila. Napabuntong hininga ang estatwa. Kaya, bibigyan kita ng panahon para pag-isipan ito. Sa sandaling ikaw ay naging kahalili ko. Maaari mong matugunan ang parehong kapalaran tulad ng iba. Dapat mong pag-isipan itong mabuti. Sabi ng rebulto. Dumilim ang mukha ni Dustin nang magsalita ang estatwa. Seryoso, first time pa lang namin magkita. Anong uri ng guro ang nagsasalita ng ganito sa isang potensyal na disipulo? Para siyang naglalagay ng sumpa sa ulo ko. Naisip niya na may halong hinanakit. Tama ang aking amo. Dapat pag-isipan mo itong mabuti. Dustin, irerespeto ko ang desisyon mo. Kung ano man iyon. Sabi ng asong lumalamon sa langit. Sir, napakalakas ba ng kaaway mo? Gaano siya kalakas? Tanong ni Dustin. Napakalakas niya. Sa katunayan, anumang oras na gusto niya. Madali niyang sirain ang Sea of Chaos at lumikha ng bago. Sagot ng rebulto. Nanlaki ang mata ni Dustin. Hindi ka pwedeng magseryoso. Paano masisira ng isang tao ang Sea of Chaos? Lalo na't hindi lumikha ng bago. Bulalas niya. Ang kanyang bibig ay nakabukas sa gulat. Ito ay hindi maisip. Mayroon ba talagang isang makapangyarihang nilalang? Hindi ako makapaniwala. Napaisip si Dustin. Sir, anong vital energy realm ang nararating ng kaaway mo? Siya ba ang maalamat? Napaatras si Dustin. Hindi siguradong nakatingin sa rebulto. Oo siya ay. Ang aking kalaban ay isang nilalang na namamahala sa kaguluhan. Sa katunayan, maaari mo siyang tawaging Diyos ng kaguluhan. Mabagal na sabi ng estatwa. Hindi ka panipaniwala. Kaya ang mga alamat ay totoo. At ang mga Diyos ng kaguluhan ay umiiral. Sinubukan ni Dustin na manatiling kalmado. Ngunit sa loob-loob niya ay nasa kaguluhan siya. Ang hindi inaasahang paghahayag ay yumanig ng husto sa kanya.
At pakiramdam niya ay parang nabaligtad ang kanyang mundo. Pinilit niyang magsalita sa mahinahon at matatag na boses. Sir, kung tatanungin ko, ano ang iyong sariling cultivation base? Tanong niya. Napagtanto na ang parehong makapangyarihang nilalang lamang ang maaaring magkaroon ng kaaway tulad ng Diyos ng Kaguluhan. Dati akong Diyos ng Kaguluhan. Sagot ng rebulto na walang pinapalampas. Muling bumuka ang bibig ni Dustin. Siya ay isang Diyos ng Kaguluhan. Nakatulala niyang naisip. Panay ang tingin niya sa rebultong nasa harapan niya. Iniisip kung nasa panaginip ba siya. Ang maalamat na Diyos ng Kaguluhan ay nasa harap ko mismo. Hindi katakataka na inilarawan ng lumalamon sa langit na aso ang Panginoon nito bilang Diyos sa mga banal na Diyos. Ito ay walang mas mababa sa katotohanan. Sa mga ordinaryong banal na Diyos, ang Diyos ng Kaguluhan ay ang tunay na Diyos. Sila ang mga masters na kumokontrol sa lahat. Naisip ni Dustin. Natutuwa at namangha na nasa presensya ng isang kahanga-hangang nilalang. Well, sapat na ang sinabi ko ngayon. Kung sasabihin ko pa sa iyo ngayon, masasaktan lang kita. Sa ngayon, hindi ko masabi sa iyo ang pangalan ko o ang pangalan ng kaaway ko. Kung sinabi ko sa iyo, iisipin mo ako, at malalaman kaagad ng aking kalaban. Sabi ng rebulto. Muli, Dustin, kailangan kitang babalaan na pag-isipang mabuti ito. Payag ka ba na maging kahalili ng aking amo o hindi? Kung nagpasya kang laban dito, hindi kita pipilitin. Bukod dito, samasang-ayon ka man o hindi, susubukan kong tulungan kung makuha ang Chaotic Heaven Body. Kung magpasya kang maging kahalili ng aking Panginoon, ipinangako mo ang iyong sarili na ipaghiganti ang aking paningin sa hinaharap. Kung magpasya kang ayaw mo, tatanggalin ko sa iyong soul sea ang alaala ng pakikipagkitang ito sa aking amo. Seryosong sabi ng asong lumalamon sa langit. Nabalot ng katahimikan ang plaza. Habang naghihintay sa sagot ni Dustin ang asong lumalamon sa langit at ang estatwa. Pumikit si Dustin. Malalim ang iniisip. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay binasag na niya ang katahimikan. Handa akong maging alagad mo. Ginoo, sinabi niya, sigurado ka ba dito? Mabubuhay ka sa patuloy na panganib. Susumpa ka na ipaghihiganti ang aking Panginoon laban sa kanyang kaaway. Sabi ng asong lumalamon sa langit na malapit nang makita si Dustin. I've made up my mind. Mariing sagot ni Dustin. Isang karangalan na makilala ka. Ginoo, dinala ako ng tadhana dito. Sa 3,000 malalaki at maliliit na sansinukob. Ako ay nagpumiglas at nagsumikap. Upang umasenso mula sa aking hamak na simula bilang isang ungol na disipulo. Ako ay makitid na nakatakas sa kamatayan ng hindi mabilang na beses. Hindi ako natatakot sa pagsusumikap. At alam kong hindi madali ang buhay. Hindi ako nabuhay sa kaiganhawahan o karangyan. At sanay akong hamanin ang aking sarili. Ang maging iyong alagad ay isang pagkakataon sa buong buhay. Magkakaroon ako ng pagkakataong tuklasin ang iba't ibang larangan ng martial arts at matuto ng higit pang mga bagong bagay. Yan ang buhay na gusto ko. Hindi ko estilo na tanggihan ang ganitong pagkakataon dahil sa takot o pag-aalinlangan. Mahabang talumpati iyon. Determinado si Dustin na maging tapat at bukas tungkol sa motibasyon sa likod ng kanyang desisyon. Malaki. Sabi ng asong lumalamon sa langit habang lalo itong natutuwa sa bawat salitang binibitawan ni Dustin. Brat, alam kong tama ako sayo. Nung una kitang makita, pakiramdam ko iba ka sa iba. Ang lumalamon sa langit na aso ay mukhang lubos na nasisiyahan na pinili ni Dustin na maging kahalili ng amo nito. Well, dahil nakagawa ka na ng desisyon mo, ako na ang gagawa sa akin. Opisyal kitang tinatanggap bilang kahalili ko. Sabi ng rebulto na may bakas ng kasiyahan sa tono nito. Salamat sa iyo master. Sabi ni Dustin. Agad siyang lumuhad at yumuko sa rebulto. Guro, ang aming pangunahing prioridad ngayon ay tulungan si Dustin na makuha ang Chaotic Heaven Body. Ito ay isang bihirang pagkakataon para sa kanya upang ipakita ang kanyang lakas. Sabi ng asong lumalamon sa langit. Napakagaling. Dustin, tutulungan kitang kontrolin ang magulong langit na mga sanggol sa loob mo. Sa ganoong paraan,
Maaari kang tumuon sa pagpino sa kanila. Ang lakas na tinataglay ng magulong langit ng mga sanggol ay sobra pa rin para sa iyo. Dahil ang iyong cultivation base ay masyadong mababa. Dapat tayong maging matyaga. Kakailanganin mong pinupuno ang mga ito ng paunti-unti at tuloy-tuloy. Sabi ng rebulto. Naiintindihan. Master. Mabilis na sabi ni Dustin. Tumango. Nadama niya ang isang lihim na kilig na kurso sa pamamagitan niya nang matanggap niya ang kanyang unang tagubilin mula sa kanyang bagong master. Biglang, isang napakalaking enerhiya ang pinakawalan mula sa loob ng rebulto. Sa paglabas nito ay diretso itong sumugod sa loob ng katawan ni Dustin. Nalaman agad ni Dustin na ang kanyang buong katawan ay pinipigilan ng isang nakakatakot na dami ng enerhiya. Kanina, mahigpit na tinataka ng asong lumalamon sa langit ang masamang sanggol at banal na sanggol sa loob ng katawan ni Dustin upang hindi sila makalabas kung kailan nila gusto. Ngunit may isa pang mahalagang dahilan para dito. Dustin, ituturo ko sa iyo ang isang kasanayan sa pagpino. Pagkatapos mong matagumpay na matutunan ito, mapadalisay mo ang masamang sanggol at banal na sanggol sa pamamagitan ng kasanayang ito. Ang isa sa dalawang sanggol sa loob ng iyong katawan ay ang tunay na magulong langit na sanggol. Habang ang isa ay isang replika lamang. Pero huwag mo akong intindihin. Parehong kapaki-pakinabang pa rin para sa iyo. Kahit na ay absorb mo ang peking magulong heaven baby. Ito ay magbibigay sa iyo ng maraming tulong habang nililinang mo ang iyong chaotic heaven body. Sa pamamagitan nito, tiyak na lalago ang iyong mga pagkakataon. Detalyadong ipinaliwanag ng estatwa. Ngayon, kunin ang impormasyong ito sa iyong soul sea. Nang matapos siyang magsalita, lumipad ang isang piraso ng bilang ng kahulugan ng impormasyon at pumasok sa soul sea ng Dustin. Doon niya nakita na ang ibinigay sa kanya ay talagang isang napakatalino na lihim na kasanayan sa pagpino na magbibigay daan sa magsasaka na puno at makuha ang enerhiya ng lahat ng mga kayamanan saan man sa mundo. Tuwang-tuwa at sabik na matutunan ang kasanayan. Agad na sinimulan ni Dustin ang pag-aaral nito. Makalipas ang halos kalahating araw, mayroon ng paunang pag-unawa si Dustin sa lihim na kasanayan at handa na itong isabuhay. Kaya, sinimulan ni Dustin na pinupuno ang dalawang sanggol sa kanyang katawan. Una, nagpasya siyang puno ng masamang sanggol. Habang tinatangka ni Dustin na ipakita ang lihim na kasanayan sa pagpino. Unti-unting binalot ng mahiwagang kapangyarihan sa pagpino ng masamang sanggol. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Huwag mo akong guluhin at papatayin kita. Agad na binuksan ng masamang sanggol ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang panganib na papalapit sa kanya. Nagsimula siyang sumigaw ng marahas mula sa kaibuturan ng katawan ni Dustin. Boom! Boom! Sa susunod na sandali, nakita ni Dustin na ang masaganang batas sa kataas-taasang paliwanag ay naging libo-libong sinag ng liwanag at marahas na sumugod sa kanya. Bagaman ang masamang sanggol ay napigilan na. Dahil siya ay ipinanganak mula sa kalooban ng magulong mundo at hinigop ang magulong diwa. Madali pa rin niyang mapakilos ang lahat ng uri ng mga batas ng pinakamataas na kaliwanagan sa pamamagitan lamang ng paggamit ng kanyang isip. Makapangyarihan pa rin siya. Laking gulat ni Dustin nang makita niya ang masamang sanggol ay maaari pa ring magpakita ng gayong kapangyarihan sa kanyang kasalukuyang estado. Ngayon, napagtanto ni Dustin na kung magagamit ng masamang sanggol ang kanyang buong lakas, dapat ay mas makapangyarihan pa siya kaysa sa mga premium grade na Divine God. Naisip niya na kahit na sina Parker at Althea ang buong lakas na humarap sa masamang sanggol, mahihirapan pa rin silang supilan siya. Kung iyon ang kaso, kung gayon si Dustin ay nasa malaking problema. Sa kasalukuyan, ang kabuuang lakas ni Dustin ay katumbas ng isang medium grade na banal na Diyos. Ibig sabihin sa ngayon, wala siyang kalaban-laban sa masamang sanggol. Know your place, you little bastard. Just behave yourself in there. Isang bumang na boses ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng katawan ni Dustin. Kaagad pagkatapos, isang napakalaking puwersa ang durog sa katawan ng masamang sanggol na parang mabigat na martilyo. Ang masamang sanggol ay nahuli at hindi nakayanan ang epekto ng pag-atake.
Mabilis siyang bumagsak pagkatapos matanggap ang buong epekto ng suntok at hindi makagalaw. Salamat sa iyo, Master. Laking pasasalamat ni Dustin na tinulungan siya ng kanyang amo. Ngayon na ang masamang sanggol ay walang kakayahan. Si Dustin ay hindi nag-aksaya ng oras at nagsimulang magsagawa ng kasanayan sa pagpino. Naidirekta ang kanyang kapangyarihan patungo sa masamang sanggol. Pagkatapos, ang mga mahiwagang rune ay nakondensed sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagpino. Nabinago ang mga ito sa mga lilang snowflake-like appearances. Binalot ng mga ito ang katawan ng masamang sanggol at sinimulang dalisean siya. Pagkatapos, umupo si Dustin sa gitna ng square na naka-cross legs at nakatutok sa meditating. Samantala, habang abala si Dustin sa pagpino sa sanggol sa loob ng kanyang katawan, may malaking nangyayari rin sa Sea of Chaos. Isang liwanag na puno ng demonyong aura ang mabilis na tumawid sa kanilang mga espasyo. Ilang saglit lang, nakatawid na ito ng higit sa kalahati ng Sea of Chaos. Pagkatapos, sa wakas, huminto ito sa harap ng Fallen Divine Valley. Kaagad pagkatapos, ang demonyong liwanag ay nagbago sa isang matayog na figure. Isa pala itong mabangis na demonyo. Ang kanyang buhok ay nakakalat na parang ligaw na damo na marahas na sumasayaw sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nagbigay ng isang matalim na tingin na maaaring magpalamig ng hangin sa paligid niya. Habang siya ay matatag na nakatayo, ang kanyang presensya ay parang isang makapangyarihang bundok. Kaya ito ang Fallen Divine Valley. Gusto kong makita sa sarili ko kung anong uri ng mga sikreto ang nakatago sa tinatawag nilang pinakamisteryosong bawal na lugar sa buong Sea of Chaos. Ang sabi ng demonyo sa sarili habang nilalabasan. Isang masamang ngiti. Ang kanyang boses ay lumikha ng isang dumadagandong na tunog na yumanig sa espasyo kahit na mula sa daan-daang milyong milya ang layo. Habang nagsasalita siya, ang umiikot na kapangyarihan ng demonyong batas ay lumundag mula sa kanyang katawan na parang mga alon ng malawak na karagatan. Ang kakilakilabot na demonyong ito ay talagang pinuno ng lahi ng demonyo si Gabriel. Boom! Boom! Kasabay nito, biglang sumabog ang magulong kawalan mula sa malayo. Isang sinag ng liwanag ang tumago sa kawalan, na lumilikha ng napakalakas na hanging-hangin sa kalawakan. Pagkatapos, mula sa marahas na unos, isang matandang lalaki ang lumitaw. Sa unang tingin, maaaring magmukhang ordinaryo ang kanyang hitsura. Ngunit ang matanda na nagpakita ay talagang isang mabangis na hayop na siyang pinuno ng brutal na lahi ng hayop sa Beast City, si Marlon. Gabriel, nakita kong nandito ka rin. May balak ka bang agawin ang masamang sanggol sa harap ko? Tanong ni Marlon kay Gabriel na may straight face. Walang bahid ng emosyon sa boses niya. Marlon, aminin mo na dahil nasa loob na ng Fallen Divine Valley ang masamang sanggol. Ibig sabihin, hindi magiging madali para sa sino mang makuha lang natin siya. Kung gagawin ko ito ng mag-isa, may malaking pagkakataon na mabaygo. Ganon din para sa iyo. Kaya, paano kung isantibi muna natin ang ating mga pagkiling at magtulungan upang harapin ang anumang naghihintay sa atin sa Fallen Divine Valley? Mungkahi ni Gabriel habang seryosong nakatingin kay Marlon. Well, tama ka. Mas madali kung ganoon. Maaari pa nga nating samantalahin ang pagkakataong ito para subukan ang lakas nitong sikat na Fallen Divine Valley. Positibong sagot ni Marlon. Ang Fallen Divine Valley ay isa sa pinakamisteryoso at mapanganib na mga lugar na ipinagbabawal sa buong Sea of Chaos. Kahit ang mga makapangyarihang master na ito ay hindi alam kung ano ang aasahan kung sila ay papasok sa lugar na ito. Haha, magandang ideya yan. Sabay-sabay tayong tuklasin ang lugar. Mabuti kung natuklasan natin ang mga misteryong bumabalot sa lugar na ito. Sa sandaling matapos siyang magsalita, isa pang kumikinang at maliwanag na liwanag ang lumitaw mula sa kawalan. Maya-maya, huminto din ito sa harap ng Fallen Divine Valley. Pagkatapos, inihayag ng marilag na mga ilaw na ito ang pinuno ng Novel Court ang pangunahing pari. Pagkatapos mismo ng hitsura ng pinuno ng Novel Court, isang malamig at madilim na aura ang lumitaw mula sa kawalan. I didn't expect na napakaraming tao dito. Pakialam mo ba kung samahan kita? Ang mababa, malamig na boses ay nagmula sa pinuno ng Underworld.
Casual siyang naglakad palabas ng magulong kawalan mula sa malayo, na nakasuot ng magandang itim na korona na nagpamukha sa kanya ng marangal. Habang naglalakad siya patungo sa iba, naglabas siya ng napakalaking nakamamatay na aura na bumabalot sa bawat lugar na kanyang nadadaanan. Hindi ko alam kung pareho tayo ng opinyon. Pero para sa akin, hindi dapat makisangkot ang mga taga Forbidden Land sa usaping ito. Matagal na silang nagtatago. Kaya, dapat lang nilang ipagpatuloy ito at kumilos na parang mga duwag na sila. Ngunit kung patuloy silang makikialam, makukuha nila ang kanilang hiniling. Naglakas loob akong sabihin na ang ipinagbabawal na lupaing ito ay dapat alisin mula sa dagat ng kaguluhan. Nagsimulang magsalita ang isa pang lalaki nang lumitaw siya mula sa kawalan sa di kalayuan. Habang patuloy siyang naglalakad patungo sa grupo ng mga master, nagsimulang magdilim ang mga ilaw sa paligid. Hindi mabilang na mga piraso ng oras na lumilipad sa hangin na bumabalot sa kanyang katawan. Sa bawat hakbang niya, ang kalawakan ay nanginginig ng husto. Ganito ang itsura ng pinuno ng Divine Corpse Palace. Haha, huwag kang magmadali. Ang Fallen Divine Valley ay dapat maraming sikreto. Pagkatapos nating makuha ang gusto natin, dapat madali para sa ating lahat na alisin itong ipinagbabawal na lupain sa ibabaw ng dagat ng Chaos. Sa wakas, isang kakaibang bulok na mukha ang lumitaw sa harap ng Fallen Divine Valley nang hindi gumagawa ng anumang ingay. Nalaman na lang nila na dumating na ito nang bigla itong nagpakawala ng nakakatakot na tawa. Ito ang Panginoon ng mundo ng kadiliman. Ang lahat ng mga master na ito ay napakapangit at nakakatakot na aura ay nakatayo sa labas ng Fallen Divine Valley. Walang umaasa na lahat sila ay magkakasabay na magtitipon sa isang lugar. Higit pa rito, wala sa kanila ang isang avatar o isang replika. Dumating silang lahat dala ang kanilang tunay na katawan. Kahit isa lang sa kanila ang nagpapakita. Nagdudulot agad ito ng kahindek-hindek na sensasyon sa Sea of Chaos. Gayunpaman, lahat silang anim ay nagpakita. Masasabing ang ganitong eksena ay maituturing na isang makasaysayang kaganapan sa buong Sea of Chaos. Dahil sa konsentrasyon ng kanilang mapanirang aura sa isang lugar. Ang magulo ay walang laman sa kanilang paligid ay hindi nakayanan ang kanilang presensya. Habang sila ay nakakatakot na aura at kapangyarihan ay kumalat sa magulong kawalan. Ang mga puwang ay nagsimulang pumutok at gumuho. Walang tigil na hinihigop ng mga kilalang master na ito ang magulong enerhiya sa lugar. Ang Sea of Chaos ay dumaranas ng marahas na panginginig at pagbagsak. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Ngunit ang mga nilalang na naninirahan sa Sea of Chaos ay nakaramdam ng matinding nakakainis na presyo. Nandito na silang lahat, bulong sa sarili ng asong lumalamon sa langit. Sa loob ng mahabang panahon. Alam nitong mangyayari ito. Si Marlon, Gabriel, at ang iba pa ay mga top-notch masters. At sa huling pagkakataon na nakita nila ang asong lumalamon sa langit. Napahiya sila nito. Sa pagkakataong ito, maghihiganti sila. At, syempre, sila ay dumating upang makawin pabalik ang masamang sanggol. Naka-cross-legged si Dustin sa gitna ng plaza. Pinipino ang masamang sanggol at ang banal na sanggol na nasa loob niya. Biglang bumukas ang mga mata niya. Naramdaman niya ang isang mabigat na enerhiya na nagmumula sa labas ng Fallen Divine Valley. Napakaraming top masters. Bulalas niya. Tumatalon sa kanyang mga paa. Hindi nagtagal ay naproseso ng kanyang utak na dumating na sa kanya ang mga nangungunang masters mula sa Sea of Chaos. Naramdaman ni Marlon ang presensya ng masamang sanggol at ngayon ay gusto niya itong bawiin. Naisip niya sa kanyang sarili. Na nakaramdam ng pag-aalala sa hukay ng kanyang tiyan. Sir, may kasama po kami. Sinabi ni Dustin sa asong lumalamon sa langit sa pamamagitan ng kanyang paglalarawan na kahulugan. Huwag ka munang gumawa ng kahit ano. Panoorin na lang natin kung anong laro ang kanilang lalaruin. Tugon ng asong lumalamon sa langit. Got it, sabi ni Dustin. Nang mapagtantaw niya na ang asong lumalamon sa langit ay kumpiyansa. Nadama ni Dustin na mas ligtas. Sa labas ng Fallen Divine Valley. Ang mga nangungunang master ay nakatayo sa isang tuwid na linya. Haha, mas kalmado sila sa inaakala ko. Gagawin ko ang aking galaw.
Tingnan natin kung ano ang espesyal sa Fallen Divine Valley. Sabi ni Marlan. Pumutok ang kanyang mga buko. Matapos ang napakaraming oras na ginugol ng maingat sa paglikha ng masamang sanggol para lang makuha ito ng isang aso mula sa Fallen Divine Valley mula sa kanya. Gagawin ni Marlan ang lahat para maibalik ito. Nakatayo siya at nagpakawala ng malaking singsing ng liwanag sa likod niya. Tumaas ito ng mas mataas at nagsimulang umikot. Mga sinag ng nakakasilaw na liwanag na ibinubuga mula sa singsing. Ipinakita ni Marlan ang Evil Moon Cutting Skill. Whoosh! Ilang sandali pa. Ang liwanag na singsing ay naging buwan na naglalabas ng malakas na aura ng demonyo at lumipad papunta sa Fallen Divine Valley. Nang bumangga ito sa hangganan. Hinati ng masamang buwan ang walang laman sa kalahati. Nag-iwan ng tallest. Itim na puwang. Whoosh! Nagpatuloy ito sa pagtatangkang hatiin ang Fallen Divine Valley sa kalahati. Oras na para lumipat. Sabi ng asong lumalamon sa langit na tumayo mula sa pagkakahiga nito. Nang walang kahit isang sulyap kay Dustin. Ang dilaw na aso ay bumangon sa hangin at lumutang sa itaas ng Fallen Divine Valley. Napatingin dito si Dustin. Ang asong lumalamon sa langit ay iniunat ang kuko sa direksyon ng masamang buwan. Lumaki ang kuko nito hanggang sa umabot sa mga yarda. Ito ay kumikinang na parang espada. Sa katunayan, ito ay mas matalas kaysa sa isa. Magagawang putulin ang anumang bagay na hamarang. Sa sandaling bumangga ang kuko ng asong lumalamon sa langit sa masamang buwan. Yumanig ng husto ang magulong kawalan na parang sesubog. Makapangyarihan ang asong ito kaysa sa inaasahan ko. Komento ni Marlan na may pagtatampo. Sa panunood. Ang iba pang mga nagtatanong ng mga master na nasa labas ng Fallen Divine Valley ay nag-aambag sa kanilang mga balikat at bumantong hininga. Noong nakaraan, ang mga avatar nila ang nakipag-away sa asong lumalamon sa langit sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. This time, personal na silang pumunta dito. Mas malakas sila kaysa sa kanilang mga avatar. Ngunit ang asong lumalamon sa langit ay nakatiis pa rin sa pag-atake ni Marlan. Okay, oras na para kunin ito. Huwag kang mag-alala, ang asong ito ay hindi makakasagabal sa amin. Sigaw ni Marlan sabay pump ng mga kamao sa ere. Bagamat hinaranggan ng lumalamon sa langit ang kanyang pag-atake. Kumbinsido siya na hindi nito kayang labanan ang mga pag-atake mula sa lahat ng mga nangungunang master ng sabay-sabay. Hayaan mo akong subukan. Confident na sabi ni Gabriel habang humahakbang pasulong. Kakayahang demonic domain. Sumigaw siya. Dumagundong ang lupa nang lumabas ang masamang hamog mula rito. Napangiti si Gabriel nang magkaroon ng universe sa likuran niya. Ang universo na ito ay hindi ilusyon. Ngunit totoo. Ito ay nilikha ni Gabriel. Sa loob nito, isang malaking bilang ng mga miyembro ng lahi ng demonyo ang nilikha at nanirahan doon. Sa isang tumitili na ingay. Ang malawak na cosmos ay sumulong sa Fallen Divine Valley. Nagdilim ang langit habang papalapit sa lambak ang cosmos na ginawa ni Gabriel. Dinudurog niya ito na parang langgam sa ilalim ng bota. Mahirap paniwalaan na may gagamit ng cosmos bilang sandata para salakayin ang isang kaaway. Ito ay magiging isang kakilakilabot na paraan upang mamatay. Humph! He is beyond cruel. Sumigaw ang asong lumalamon sa langit. Na nagpabuga ng dibdib. Makasarili si Gabriel. Daan-daang milyong mga nilalang ng kanyang uri na naninirahan sa cosmos ang mamamatay at hindi man lang siya kumikibo. Naisip ng asong lumalamon sa langit. Whoosh! Isang hanay ng blade light ang pumailan lang sa hangin at dumating sa cosmos. Ang liwanag ng talim ay naglalaman ng napakalaking dami ng enerhiya na maaari nitong mapunit sa anumang bagay. Sa loob ng ilang segundo, bumangga ang malakas na blade light sa cosmos na nilikha ni Gabriel. Dahil sa impact, nagkapira-piraso ang espasyo. Basag. Ang cosmos ay nahati sa gitna at nahulog sa 2 piraso. Hindi mabilang na mga nilalang ng lahi ng demonyo na nasa cosmos ang pinatay at naglaho sa hangin. Ayan yun. Ano pa ang hinihintay mo? Kailangan nating magtulungan para makapasok tayo sa loob. Umungol si Gabriel. Tinatapakan ang paa. Sige. Pumunta ako dito para sirain ang Fallen Divine Valley.
Oras na para tumigil na ito. Sagot ng pangunahing pari ng Novel Court. Habang naglalakad siya papunta sa Fallen Divine Valley. Nagbuga siya ng maliwanag na liwanag. Habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Mukha siyang kumpiyansa at determinado. Halika na. Tere na sa loob. Sabi ng pinuno ng Divine Corpse Palace. Parang malakas na hangin ang damaloy mula sa kanyang katawan. Gawin natin ito. Ngayon. Maaari nating lutisin ang palaisipan na umiral mula pa noong unang panahon. Natatawang sabi ng bulok na mukha mula sa mundo ng kadiliman. Lumipad ito papunta sa Fallen Divine Valley. Ang espasyo sa paligid ay gumuho. At ang mga multo ay umiyak. Lumitaw ang mga simbolo na totoo sa pagtanda at pagkabulok. Samantala, sumama din sa kanila ang pinuno ng Underworld at humakbang papunta sa Fallen Divine Valley. Sa likuran niya, mayroong isang mundo ng impyerno kung saan maraming mga multo at masasamang espiritu ang umiiyak at umuungal. Nahandang lumaban, sa napakaraming nilalang na sabay-sabay na sumugod sa kanila. Ang Fallen Divine Valley ay nahulog sa kadiliman. Sunod-sunod na pag-atake ang lumipad sa Fallen Divine Valley habang sinusubukan nilang pasukin ito. Sa pagtutulungan, hindi magtatagal upang masira ito. Ang pag-iisip ay nagbigay daan sa mga walang awa at kumpiyansa ng mga ngiti sa kanilang mga mukha. Papasok na sila. Sigaw ni Dustin pagkatapos gamitin ang kanyang kahulugan na kahulugan upang makita ang mga nangungunang master na papalapit. Malakas na yumanig ang buong lambak dahil sa matinding pressure. Haha, huwag kang matakot. Yun naman talaga ang gusto ko. Kapag nakapasok na sila, maipapalabas ko ang buong kapangyarihan ko sa kanila. Panatag ang loob ng asong lumalamon sa langit kay Dustin. Sir, sinasadya mo ba silang akitin? Tanong ni Dustin na parehong nagulat at natuwa. Bagamat naging alagad na siya ng amo nito, nagpakita pa rin siya ng matinding paggalang sa asong lumalamon sa langit. Pagkatapos ng lahat, ang asong lumalamon sa langit ay nabuhay ng matagal. Mahabang panahon. Nakakainis na tretuhin niya ito bilang mas mababa kaysa sa kanyang sarili. Bago ang lahat ng ito, naglagay ang aking paningin ng ilang bitag sa Fallen Divine Valley. Ang pag-akit sa kanila sa lambak ay talagang magiging mas madali. Sagot ng asong lumalamon sa langit. Kaya huwag kang mag-alala dyan. Mag-focus ka na lang sa cultivation mo. Dagdag pa nito na diretsyong nakatingin kay Dustin. Gagawin ko. Napalingon silang dalawa at itinoon muli ang atensyon sa ginagawa. Ang aking bagong amo ay isang Diyos ng kaguluhan. Siguradong nakamamatay ang mga bitag na ginawa niya. Naisip ni Dustin sa sarili. Ang mga malalakas na putok at hiyawan ay yumanig sa lambak sa ilalim ng kanilang mga paa. Hindi mabilang na mga simbolo ng mga batas ng pinakamataas na kaliwanagan ang lumitaw at nabuo ang iba't ibang mga hugis sa kalangitan. Ang mga malalakas at matatangkad na figure ay pumasok sa Fallen Divine Valley. Ang kulay dugo na liwanag ay tumagos sa lambak kaya't mahirap makita ang mga mukha ng mga nangungunang master. Ang paraan ng pagpapakawala nila ng kanilang lakas ay parang hindi sila mapapagod. Nasaan ka ngayon asong lumalamon sa langit? Nagtatago ka ba sa amin? Sa tingin mo makakatakas ka? Gagawin nating guho ang lugar na ito. Walang emosyong sabi ni Gabriel. Sa tingin mo talaga magtatago ako sa isang grupo ng mga mahihina. Huwag mong purihin ang sarili mo. Dahan-dahang bumangon muli sa ere ang asong lumalamon sa langit. Lumutang ito sa tapat ng mga malalakas na hawakan na iyon, na nag-iwan ng mahabang distansya sa pagitan nila. How dare you break into the Fallen Divine Valley? Hindi ka ba natatakot na hindi ka makakalabas dito ng buhay? Ang asong lumalamon sa langit ay dumura, na inilalantad ang mga ngipin. Pagkatapos nitong magsalita, tumayo ang balahibo sa likod nito bilang babala sa mga hindi imbitadong bisita. Ang mga pagsabog ng malakas na kidlat na kulay dugo ay sumabog sa itaas ng Fallen Divine Valley. Humph! Stop bluffing! Ang Fallen Divine Valley ay mamamatay ngayon kahit anong gawin mo. Sigaw ni Marlon na may bahid ng mukha. Halika, lahat. Magtulungan tayo para maalis ang asong lumalamon sa langit at sirain ang lugar na ito. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras para kausapin ito. Sigaw ng pinuno ng Divine Corpse Palace.
Siya ang unang gumawa ng aksyon. Itinaas niya ang kanyang mga kamao. Ang isa ay itim na parang gabi at ang isa naman ay puti ng nyebe at naghagis ng suntok na naglakbay sa ilang metro. Ang asong lumalamon sa langit ay naglalabas ng nakakagulat na dami ng enerhiya. Nagluwa ito ng ilaw na hugis cruise para makayanan ang paparating na suntok. Lumikha ng vacuum ang dalawang malalakas na pag-atake ng mga master at lahat ng nasa pagitan nila ay nawala sa manipis na hangin. Mukhang makikipagtambalan ka at kakalabanin mo ako, diba? Panunuya ng asong lumalamon sa langit. Tama iyan. Kung hindi ka lumampas sa linya, hindi tayo aabot ng ganito. Ginulo mo kami. Dumating ka na. Malamig na sabi ng pinuno ng Underworld. Haha, akala mo mananalo ka dahil mas marami ka sa akin. Ikaw ay mali. Sa tingin mo ba ako lang ang nagbabantay sa Fallen Divine Valley? Guys! Lumabas na kayo, sabi ng asong lumalamon sa langit sa pamamagitan ng pagtawa nito. Sa isang iglap, nabasag ang bahagi ng espasyo at isang malaking kambing ang lumipad sa tabi ng asong lumalamon sa langit. Haha, anong nagmamadali, boss? Mas masaya kung maglalaro tayo sa kanila, sabi ng kambing sa asong lumalamon sa langit. Sa sandaling iyon, isang malaking itim na toro na nakatayo sa isang ulap ang lumipad sa view. Humph! Who the hell do you think you are? You even claim that you will destroy the Fallen Divine Valley. You are being ridiculous. I have to say these guys have balls. Too bad we have more. Sabi nito na nakangiti ng mali siya. Ang mga sungay nito ay kumikinang at naglabas ng malakas na aura. Ano iyon? Gusto mong sirain ang Fallen Divine Valley? Hindi mangyayari iyon. Sabi ng isang makukulay na tandang habang umaarangkada ito para sumama sa iba. Ang nakakasilaw na mga gintong ilaw ay sumilay mula sa katawan nito habang binalot ito ng magulong batas. Ano ang lahat ng ito? Saan nanggaling silang lahat? Nakikita nyo ba ito? Sa puntong ito, ang lahat ng mga nangungunang master ay natalo. Anong nangyayari dito? Isang aso, isang kambing, isang toro, at isang tandang. Parang animal party. Natatarantang isip nila. Napakamot din ng ulo si Dustin. Lahat sila ay kabilang sa Fallen Divine Valley. Para sa mga hayop, lahat sila ay mukhang napakalakas. Hindi ako makapaniwala na may iba pang nilalang dito bukod sa asong lumalamon sa langit. Naisip ni Dustin sa kanyang sarili. Pakiramdam niya ay nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso sa kaba. Noong una ay naisip niya na ang asong lumalamon sa langit ay maaaring magkaroon ng problema sa pakikipaglaban sa napakaraming malalakas na amo ng mag-isa. Hindi niya inaasahan na may makikipagsanib puwersa sa kanila. Saglit, makakapagpahinga si Dustin. Noon lang, mas maraming tunog ang nagmula sa kawalan, na nakakuha ng kanyang atensyon. Tumili, 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 dahan-dahan. Isang maliit na nilalang ang sumugod sa kawalan. Seryoso, may ibang hayop ba dito? Ang makapangyarihang mga mananakop at Dustin ay tumitig sa nilalang at nagtaka kung ano ito. Sa paglabas nito, ito pala ay isang napakalaking daga. Di ako makapaniwala. May daga din. Tumawa ng tahimik si Dustin. Niloloko mo ba ako? Aso, kambing, toro, tandang, at daga. Ito ay lubos na koleksyon ng mga hayop. Hindi rin makapaniwala ang mga nangungunang master na nagmula sa labas. Haha, biglang tumawa si Gabriel. Hindi ako makapaniwala na ang sikat na Fallen Divine Valley ay talagang tahanan ng isang kawan ng mga hayop. Bakit ito tinatawag ng mga tao na isang mapanganib na lugar na ipinagbabawal? Ito ay mas tulad ng isang zoo. Maaaring bumisita ang mga tao dito para masaya. Wala itong kung ano ang kinakailangan upang maging isang ipinagbabawal na lugar. Halika, lahat, hatiin natin ang zoo na ito. Mayabang na sabi ni Gabriel na naaliw sa eksena. Ngayon na, sigaw ni Gabriel. Ang kanyang matangkad na figure ay lumutang sa hangin at ang kanyang mga gininto ang mata ay ang tanging iba pang bagay na makikita sa kulay dugong enerhiya na pumupuno sa lambak. You old bastard! Bakit ang yabang mo? Humihingal ang itim na toro. Bago pa siya makalayo, sinugod ng itim na toro si Gabriel.
Ito ay magiting at makapangyarihan. Tila ito ay isang mabigat na kalaban kay Gabriel. Hindi nagtagal. Pareho silang nakipag-away. Dahil sa impact, bumagsak ang Void. At ang buong Fallen Divine Valley ay nabalot ng kulay dugo na enerhiya. Tila maaaring magpatuloy ang laban. Nobela, narito ako. Ang sino mang maglakas loob na salakayin ang Fallen Divine Valley ay dapat magbayad ng halaga. Kasabay nito, lumingon ang nakakapansing tandang at sinuntok nito ang bulok na mukha mula sa mundo ng kadiliman. Sa isang dagandong, kumilos din ang kambing. Pinili nitong makipaglaban sa pangunahing pari ng Novel Court. Humph! Hindi ko akalain na balang araw ay makakalaban ko ang isang kambing. Sabi ng pangunahing pari na may paghamak. Siya ay makapangyarihan at may isang pare ng pilak na mata. Tila nakikita niya ang lahat ng bagay sa mundo. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang magagawa ng isang galit na kambing. Sigaw ng kambing. Tila nanginginig ang buong paligid dahil sa booming voice nito. At mas lalo itong nangingibabaw sa sandaling iyon. Boom! Lahat ng balahibo sa katawan nito ay tumindig na parang bakal na karayom. Na nagmukhang mabangis, 4 na singsing na puti. Kulay abo, pula, at itim na ilaw ang nakapalibot sa kambing mula sa loob hanggang sa labas. Ang 4 na singsing ng liwanag na ito ay mukhang medyo diabol at nagbigay ng walang limitasyong malisyosong aura. Ang mga ilaw ay tuloy-tuloy na kumikislap, habang ang malisyosong aura ay napakalawak na para itong dagat na umaalon. Ang buong eksena ay mukhang medyo nakakatakot. Ang maliit na kambing ay hindi na mukhang mahina at hindi nakakapinsala. Ito ay ngayon ang kumpleto at ganap na kabaligtaran. Whoosh! Isang puting halo ng liwanag, na may napakalaking mapanirang kapangyarihan. Ang lumipad sa itaas ng katawan ng maliit na kambing. Ang halo ng liwanag ay mabilis na nagbukas ng kawalan saan man ito dumaan. Humph! Ang pinuno ng Novel Court ay malamig na sumangot. At isang gintong sibat ang lumitaw sa kanyang kamay. Itinaas niya ang gininto ang sibat. At ang anino nito ay tumakip sa buong kalangitan na parang alon ng gintong alon. Umabant ang anino at hinaranggan ang atake ng kambing. Boom boom boom. Ang labanan sa pagitan nilang dalawa ay naging agresibo na ang langit at lupa ay nag-crack. At ang kawalan ay gumuho. Kumalat sa lahat ng direksyon ang nagbabanta sa buhay na enerhiya na lumabas mula sa kanilang dalawa. Sa puntong iyon, sa wakas ay napagtanto ng pinuno ng Novel Court na minamaliit niya ang maliit na kambing na ito noon. Posible bang ito ang maalamat? Bigla niyang naalala na may isang sinaunang magulong nilalang na nakatala sa isang lumang librong nabasa niya. Pagkatapos, tiningnan niya ang asong lumalamon sa langit. Ang makulay na tandang, ang malaking itim na toro, at ang higanteng daga. Sila kaya, hindi niya maiwasang mapalunok. Bahagya siyang nabigla habang iniisip ang posibilidad. Ang Fallen Divine Valley ay talagang isa sa pinakamisteryoso at kakilakilabot na mga ipinagbabawal na lupain sa Sea of Chaos. Bulong niya sa sarili. Alam mo ba kung gaano ako kalakas ngayon? Tanong ng kambing sa sadistang boses. Sa susunod na sandali, sumigaw ito. At ang 4 na singsing ng liwanag sa paligid ng katawan nito ay sabay-sabay na lumipad. Ang matinding enerhiya ng 4 na kulay na ilaw ay tumakip sa kawalan na bilyon-bilyong milya ang haba. Tulad ng isang kalaliman o isang malawak na dagat. Parang gugunahin ng puwersa ang mundo. Whoosh! Pagkatapos, 4 na singsing ng liwanag ang umikot patungo sa pinuno. Ano? Isang ginaw ang damaloy sa gulugad ng pinuno nang maramdaman niya ang walang katapusang dami ng magulong batas na sumugod sa kanya. 1/3. Boom boom boom. Pero mabilis siyang nag-react. Sa susunod na sandali, ang kanyang katawan ay nagliwanag ng maliwanag. At ang napakalaking anino ng ibang mundo ay lumitaw sa kanyang likuran. Bilyon-bilyong nilalang ang nagdasal at sumamba ng may paggalang sa bawat mundo. Samantala, ang napakalaking halaga ng kapangyarihan ng pananampalataya ay patuloy na nagtipon at damaloy sa katawan ng pinuno. Boom! Ang gininto ang sibat na hawak niya ay nagtipon ng kapangyarihan ng pananampalataya ng lahat ng mundo sa likod niya. Na naglalaman ng napakaraming nakakatakot na enerhiya. Pagkatapos, naging dragon ito at sumugod pasulong.
Boom boom boom. Napuno ng ingay ang hangin habang patuloy na binabangga ng gintong dragon ang apat na singsing ng liwanag. Ba! Anong tingin mo sa akin ngayon? Hindi naman kita binaygo diba? Tumawa ng mapakla ang kambing. Humph! Yan lang yata ang meron ka. Tumalikod ang pinuno. Kahit na ang pinuno ng Novel Court ay matapat na nagulat. Napanatili pa rin niya ang isang nangingibabaw na impresyon. Sa kabilang panig, ang asong lumalamon sa langit at ang pinuno ng Divine Corpse Palace ay nakikibahagi rin sa isang matinding labanan. Maging ang malaking itim na toro at si Gabriel ay nasa matinding laban din. Tungkol naman sa makulay na tandang. Ito ay nakikipaglaban din sa bulok na mukha mula sa mundo ng kadiliman. Siyempre, ang higanting daga at ang pinuno ng Underworld ay lalong nag-away. Sa pagiging pinuno ng Underworld status at overpowering strength, hindi niya inaasahan na makakalaban niya ang isang daga balang araw. Noong una, galit siya at gusto niyang patayin ang higanting daga sa kanyang harapan sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, habang umuusad ang laban, ang lakas ng daga at ang kakayahan sa pakikipaglaban ay nagpagulat sa kanya. Sa kanilang labanan, ang anino ng daga ay patuloy na lumalawak. Ang liwanag ay patuloy na umaalingaw-ngaw. At walang katapusang magulong simbolo ang lumipad palabas. Dalawang mahaba at matutulis na karayom ang biglang lilipad mula sa mga mata ng higanting daga paminsan-minsan. Para silang dalawang itim na ilaw na lumutang at nagtago sa kawalan. Ito ay medyo mahirap panatilihing bantay laban sa kanila. Para harapin ang mga itim na karayom na iyon. Ang pinuno ng Underworld ay gumamit ng maraming lakas. Gayunpaman, napagod na siya kaya hindi niya magawang salakayin ang daga at ipagtanggol ang sarili sa parehong oras. Sa kabilang banda, si Gabriel at ang malaking itim na toro ay halos magkaparehas at nasa ganoong lapit na laban. Ang dalawang sungay ng malaking itim na toro ay kasing laki ng mga bundok at kasing tall-inis ng mga kutsilyo. Bukod pa rito, naglabas sila ng nakakatakot na magulong enerhiya. Hindi nagtagal. Gumuho ang lugar kung saan nag-away ang malaking itim na toro at si Gabriel dahil sa kanilang marahas na pag-atake at naging malawak na black hole ng kawalan. Sa kabilang banda, gayunpaman, ang labanan sa pagitan ng malaking makulay na tandang at ang bulok na mukha ay hindi karaniwang tahimik. Ang bulok na mukha ay tila eksperto sa isang uri ng primitive na batas na may kaugnayan sa pagkabulok, pagtanggi, at pagtanda. Ibinuka nito ang bibig at bumulwak ang mga agos ng masangsang na itim na likido, na sumisira sa walang laman sa mga lubak na medyo kakilakilabot. Kasabay nito, ang mga kumot ng makapal, nabubulok na fog ay lumutang at tumagos sa kawalan. Pagkatapos ay pinunan ito ng 10 bilyong milya ng dapit hapon at pagkabulok. Ang mga nakakita sa hamog ay nakaramdam ng bigat at kalungkutan, habang ang mga malapit dito ay lumuluha. Haha, hindi ako natatakot na lason mo ako. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ang huling bagay na kinatatakutan ko ay ang mga pag-atake ng batas na ito na may kaugnayan sa lason. Natatawang sabi ng makulay na tandang. Tila hindi inisip ng makulay na tandang ang mga batas na ito ng kaagnasan. Ang maliwanag na suklay ng manok ay mukhang napakatalino at nakasisilaw sa itaas ng ulo nito habang naglalabas ito ng maliwanag na pulang ilaw. Tulad ng isang nagniningning na araw. Ang mga pulang ilaw ay naglalaman ng malakas na batas ng lalaki sa kanila. Natunaw at sinunog ang lahat ng kanilang nahawakan. Pinalibutan din ng matingkad na pulang ilaw ang malaking tandang. At ito ay tumalsik sa kanyang napakalakas na kapangyarihan sa paligid nito. Sa ilang sandali, ang enerhiya sa lambak ay lumundag at nagpakawala ng nakakarinig na tunog. Bilang resulta, nagsimulang manginig ang kawalan na may sukat na daan-daang bilyong milya. Na para bang hindi nito kakayanin ang lakas ng pakikipaglaban na pinakawalan ng mga nangungunang master na ito. Kung kumalat ang buong eksena sa Sea of Chaos, magdudulot ito ng malaking sensasyon. Ngayon, sina Marlon, Gabriel, ang pinuno ng Novel Court, ang pinuno ng Divine Corpse Palace, ang pinuno ng Underworld,
At ang mga mahiwagang nilalang mula sa mundo ng kadiliman ay sumalakay sa isa sa pinakamisteryoso at mapanganib na mga lugar na ipinagbabawal sa dagat ng Chaos, ang Fallen Divine Valley. Siyempre, isang nakakagimbal at marahas na labanan ang naganap. Napaka-brutal na kahit ang isang premium grade na banal na Diyos ay matatakot hanggang sa buto kung makakita siya ng ganoong labanan. Hindi ako makapaniwala na napakaraming makapangyarihang mandirigma sa Fallen Divine Valley. Hindi nakakagulat na isa ito sa pinakamahiwagang ipinagbabawal na lupain sa Sea of Chaos. Bulalas ni Dustin sa tuwa. Sa wakas, maaari na siyang kilalanin bilang miyembro ng Fallen Divine Valley. Habang lumalakas ang lambak, mas magiging masaya siya. Kasabay nito, pinalawak din ng labanan sa antas na ito ang kanyang mga abot-tanaw. Ang mga master na ito ay mahusay sa isa o ilang mga uri ng batas ng pinakamataas na kaliwanagan. Ang mga lihim na pamamaraan na kanilang ginagamit ay lahat ay batay sa batas ng pinakamataas na kaliwanagan. Ang bawat galaw nila ay nakaaapekto sa isang uri ng engranding momentum sa kaguluhan. At mayroon silang seryosong malalakas na pag-atake. Ang mga labanan sa mga ganitong uri ng mas matataas na antas ay nag-iwan ng malalim na impresyon kay Dustin. Kung mas mataas ang antas ng labanan, mas maraming atensyon ang ibibigay ng mga mandirigma sa batas ng pinakamataas na kaliwanagan. Ang Fallen Divine Valley ay talagang isang makapangyarihang lugar. Ngunit, hindi na kailangang itago pa. Ipakita natin ang ating mga trump card. Kung hindi, wala tayong magagawa sa lambak na ito ngayon. Sa sobrang dami nating sama-samang umaatake sa isang lugar na ipinagbabawal. Tiyak na magiging biro tayo sa Sea of Chaos kapag nabigo tayo. Biglang deklara ni Marlan. Bandila. Utos ni Marlan habang iniunat ang kamay. Isang malaking dark purple na bandila ang lumipad palabas mula sa isang palasyo na matatagpuan sa Beast City. Ang palasyo ay puno ng demonyong aura. Ang bandila ay naging isang sinag ng liwanag. Naglakbay ng malayo. At nakarating sa Fallen Divine Valley sa isang iglap. Ito ay lumulutang sa harap ni Marlan. Pumapagaspas sa hangin. At ito ay napakalaking. Sa bandila, may malalaking mundo kung saan nakatira ang mga miyembro ng lahi ng hayop. Ang bawat mundo ay napuno ng malakas na aura ng demonyo. Ito ang Demonic Soul Flag. Matapos ang mga cosmoses kung saan ang aming uri ay naninirahan ay tumanggi. Sila ay magiging pino sa bandilang ito. Bilang karagdagan. Pagkatapos ng aming uri ng mamatay, ang kanilang kapangyarihan ng demonyo ay nakaimbak sa bandilang ito. Malaki ang kahulugan ng watawat na ito sa ating lahi ng hayop. Ngayon, ibababa ko ang Fallen Divine Valley sa lupa gamit ang watawat na ito. Anunsyo ni Marlan, na nanunuya. Iniabot niya ang kanyang braso at itinaas ang bandila. Mabilis na tumaas ang kanyang momentum. Para siyang master ng kaguluhan. Habang sumasayaw ang Demonic Soul Flag sa hangin. Nagbuga ito ng maliliwanag na ilaw. Ang mga pangitain ng cosmoses ay lumitaw ng sunod-sunod. Ang matinis na hiyawan ay napunit sa hangin habang maraming multo ng lahi ng hayop ang nagsisiksikan sa bawat cosmos. Ang espasyo kung saan matatagpuan ang Fallen Divine Valley ay nagsimulang gumuho. Halika na, ikinaway ni Marlan ang Demonic Soul Flag. At gumawa ng puwersa na tumitimbang ng daan-daang libong cosmoses at itinuro ito sa asong lumalamon sa langit. Nabigong makayanan ang pag-atake. Ang asong lumalamon sa langit ay itinapon sa hangin. Lumapag ito ilang metro ang layo at tumulo ang dugo sa sulok ng bibig nito. Wow! Wala pa akong nakitang katulad ng Demonic Soul Flag. Well, baka itigil ko na ang pagtatago nito. Halika dito. Iniunat ni Gabriel ang kanyang kamay at kumaway sa direksyon ng Demon City. Sa Demon City, isang 7 palapag na pagoda ang bumangon sa kalangitan. Naglabas ito ng mga asul na ilaw at naglabas ng napakalaking masamang aura na mabilis na kumalat at nasakop ang ika-5 bahagi ng Sea of Chaos sa isang iglap. Ang 7 palapag na pagoda ay naglakbay sa kalahati ng dagat ng Chaos at nakarating sa Fallen Divine Valley. Napangiti si Gabriel nang dama po ito sa palad niya. Ito ay tinatawag na Heavenly Demon Pagoda.
Ang aming pinakaunang pinuno ay nakatuklas ng isang piraso ng magulong makulay na ginto sa kailaliman ng magulong vacuum nang hindi sinasadya at napino ang pagoda mula dito. Ang Heavenly Demon Pagoda ay ang pinakamahalagang magic treasure sa ating lahi. At sa paglipas ng panahon, na-absorb nito ang maraming blood essence ng mga dakilang miyembro sa ating lahi. Ngayon, gagamitin ko ito para gawing guho ang Fallen Divine Valley. Kumpiyansang sabi ni Gabriel, habang nagsasalita siya. Nagsimulang lumaki at umuuga ang Heavenly Demon Pagoda. Kasabay nito, naglabas ito ng nakakasilaw na asul na liwanag na naging mundo kung saan nakatira ang mga miyembro ng lahi ng demonyo. Ang pagoda ay nanginginig ng husto na parang sesabog. At ito ay bumaril patungo sa itim na toro. Isang malaking butas ang lumitaw sa napakalaking katawan ng toro habang ito ay tumusok. Bumulwak ang dugo mula sa sugat nito at bumulwak sa lahat ng direksyon. Ang itim na toro ay sumigaw sa sakit. At mabilis itong umatras. Well, mukhang oras na para magpakita tayo ng kamay. Hindi namin nais na mas mababa ang tingin mo sa amin. Sabi ng pinuno ng Divine Corpse Palace. Iniunat niya ang kanyang kamay. Ang itim na liwanag ay suminag mula sa isang hindi napapansing kawalan sa gilid ng dagat ng Chaos. Lumipad ito papunta sa Fallen Divine Valley. Sa isang iglap, dama po ang itim na liwanag sa kamay ng pinuno ng Divine Corpse Palace. Nag-transform ito sa isang palasyo. Ito ang totoong Divine Corpse Palace. Ang layunin nito ay sumipsip ng lahat ng mga bangkay ng mga banal na Diyos. Na ginagawa itong pinaka-nakamamatay at pinaka-makapangyarihang kayamanan ng mahika sa lahat. Ngayon, gagamitin ko ito para sirain ang Fallen Divine Valley. Sa ganoong paraan, wala nang manggugulo muli sa Divine Corpse Palace. Nagyabang ang pinuno ng Divine Corpse Palace, na itinaas ang palasyo. Sige, ngayong naipakita na ninyong lahat ang inyong mga trompeta. Ipapakita ko sa amin. Kung hindi, matatawa kayo sa ating novel court. Ang pangunahing pari ng novel court ay nagpahayag ng malalim na boses. Itinumpas niya ang kanyang kamay. Bumalik sa punong tanggapan ng novel court sa Sea of Chaos. Isang sinag ng liwanag ang sumambulat mula sa isang luma. Lihim na silid ng punong tanggapan. Tumawid ito ng malayo at natapos sa kamay ng pangunahing pari ng novel court. Nakita nilang lahat na ito ay isang bowl ang kristal. Ito ang Divine Crystal Ball. Ito ang pinakamakapangyarihang magic treasure na pagmamay-ari ng novel court. Ang lahat ng mga nilalang ay dapat yumukod sa kanyang kapangyarihan. Nang matapos siyang magsalita, itinaas ng pangunahing pari ng novel court ang bowl ang kristal. Isang sinag ng nakakasilaw na liwanag ang lumabas mula sa bowl ang kristal. At tinutukan ng diretso ang kambing. Dahil ito ay naglakbay sa bilis ng liwanag. Ang kambing ay hindi nagkaroon ng oras upang iwasan ito. Dahil dito, naputol ang katawan nito sa kalahati. Nadumaong sa isang malaking lusek ng sarili nitong dugo. Maghintay ka lang. Huwag isipin na wala kaming trump card. Malamig na sabi ng pinuno ng Underworld. Sa tunog lang ng boses niya, nanlamig na ang lahat. Bihira para sa mga top-notch masters na ilabas ang kanilang mga trump card ng maaga sa isang laban. Ang dahilan nito ay napagpasyahan nilang sirain ang Fallen Divine Valley kahit ano pa ang halaga nito sa kanila. Kakailanganin nito ang lahat ng mayroon sila. Ngunit sa isang paraan, hindi nila iniisip. Sa ganitong paraan, kailangan nilang ipakita ang kanilang mga lakas sa harap ng iba pang paraan ng mga nangungunang masters. Walang sino mang maglalakas loob na manggulo sa kanila sa hinaharap. Ikinaway ng pinuno ng Underworld ang kanyang kamay. Isang masamang ingay ang nagmula sa punong tanggapan ng Underworld. Pagkatapos ay isang sinag ng liwanag ang bumungad sa lupa at dumapo sa kamay ng pinuno ng Underworld. Napatingin ang lahat at nakitang may pulang kabaong na nakapatong sa kamay niya. Ang kabaong ay kasing pula ng sariwang dugo. Hindi tulad ng mga normal na kabaong. Isang death aura ang lumabas mula sa paligid nito, na nagpapadilim sa hangin. Nobela. Pinaandar ng pinuno ng Underworld ang pulang kabaong. At itinuro ito na tamaan ang higanteng daga. Boom! Inihagis sa hangin ang higanteng daga. Ito ay hindi maganda, sabi ni Dustin sa sarili habang pinagmamasdan ang pagkatalo ng mga kaibigan.
Mukhang hindi na sila makakapit. Naisip niya na nakakunot ang noo. Huwag kang mag-alala. Kaya natin sila. Panatag ang loob ng estatwa kay Dustin. May trump card din ba tayo? Nang marinig ito ni Dustin, nakaramdam ng kaunting ginhawa. Ang Sky Burial Coffin ay kaya at kikitil ng buhay ng sinumang nilalang. Alam kong malakas ka, ngunit papatayin kita nito ngayon. Sabi ng pinuno ng Underworld habang nakatingin sa higanteng daga. Basag, basag, basag. Bumukas ang takip ng pulang kabaong at ang mga kaskad ng kapangyarihan ng kamatayan ay gumulong. Dumiretso sa higanteng daga. Maraming ghost warper ang sumugod sa pulang kabaong at dinagsa ang higanteng daga. Taglay ang isang mahaba at putol-putol na lubid sa kanilang mga kamay. Sinusubukan nilang makuha ang mga katangian na kaluluwa ng daga. Kere, lahat, sirain natin ang lugar na ito. Angal ni Marlon. Ngayon ang araw na ang Fallen Divine Valley ay naglalaho. Deklara ni Gabriel. Inangat niya ang Heavenly Demon Pagoda at pinaikit ang kanyang mga mata. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang Heavenly Demon Pagoda na nasa kamay ni Gabriel ay lumipad paitaas at lumaki ng napakabilis habang nasa himpapawid. Ang kapangyarihan ng demonyo nito ay marahas na lumalakas. Gayun din, ang Heavenly Demon Pagoda ay patuloy na lumaki at lumaki. Halos nagbabantang masira ang kawalan. Ang espasyo, na umaabot sa 10 bilyong milya, ay patuloy na gumuho. Ito ay lubos na nakakatakot. Haha! Isang mapait at malamig na tawa ang pinakawalan ng mukha mula sa mundo ng kadiliman. Sa sandaling ito, isang sinag ng itim na liwanag ang bumaril mula sa malayo at huminto sa harapan nito. Isa itong maliit na dark peel, na naglalabas ng kakaibang aura. Binalot ng malamig na hamog ang halos lahat. Nagyayelo sa kanila. Sa sumunod na sandali, ibinuka ng bulok na mukha ang bibig at nilunok ang itim na tableta. Boom! Sumigaw ang bulok na mukha, na para bang nakainom ito ng mabisang gamot at nalasing. Ang malamig na hangin ay umiihip ng walang awa, na may dugong bumubuhos, at ginagawang madilim na pulang-pula ang kalangitan. Ang aura na ibinubugan nito ay hindi bababa sa 12-dosenang beses na mas malakas kaysa sa nakita ng sinuman. Ang black pill pala ang trump card nito. Oh! Ang bulok na mukha ay nagpakawala ng mahabang alulong na may nakakakilabot at nakakatakot na boses. Ang malamig na hangin ay patuloy na umaalingaw-ngaw, na nagdadala ng napakalaking pader ng makapal na hamog na nagpahirap na makakita ng kahit ano. Samantala, ang espasyo sa unahan ay dahan-daang nawasak at naging alikabok, maging ang walang takot na makukulay na tandang, na mabangis na nakikipaglaban sa bulok na mukha, ay nabigla sa marahas na enerhiyang sumapit sa kanila. Sa sunog ng mga balahibo, wala itong pagpipilian kundi ang umatras, na mukhang napakahiyang. Ang bawat isa sa mga nangungunang master ngayon ay naglabas ng kanilang sariling mga trumpeta, na nagpapataas ng kanilang mga antas ng enerhiya. Sa patuloy na takbo, wasakin na sana nila ang Fallen Divine Valley sa mga guho. Humph! Ang Fallen Divine Valley ay hindi isang lugar kung saan mo maipapakita ang iyong bangis. Galit na galit ang asong lumalamon sa langit. Taas. Umuungal ito. Boom! Sa isang lugar sa kailaliman ng Fallen Divine Valley, isang medyo malayong bundok ang biglang sumabog. Ang putik at mga bato ay nagsimulang bumaril sa hangin. Mula sa ilalim ng bundok, dahan-dahang lumabas ang isang malaking tatlong tainga na sinaunang palayok. Sa hitsura nito, ito ay nakatago sa pinakamalalim na bituka ng bundok sa napakatagal na panahon. Ang palayok ay napakaluma na may kapansin-pansing mga bitek at kahit ilang malalaking buta sa ilang lugar. Ang loob ng palayok ay makikita mula sa labas. Parehong kinakalawang ang labas at loob ng palayok at nagsisimulang malaglag. Ang mga kalawang na ito ay likas na sanhi ng panahon at patuloy na nabubulok ng magulong batas ng espasyo at oras. Isang bagay na hindi maiiwasan. Gayunpaman, nang lumitaw ang kinakalawang na sinaunang palayok, isang kamangha-manghang kapangyarihan ang sumabog. Ito ay walang katulad na makapangyarihan, na may walang katapusang runes ng magulong batas na bumubulusok mula rito. Isa-isa,
Ang mga ron ay mabilis na naging malalakas na unos na kumalat sa lahat ng direksyon sa napakabilis na bilis, na tumitawid sa walang hangganang universo. Bagamat nangangahulugan ito ng tiyak na kamatayan at pagkawasak, ito ay isang kahanga-hangang tanawin na pagmasdan. Boom! Ang sinaunang palayok ay nakasabit sa ibabaw ng Fallen Divine Valley. Ang magulong kawalan ay lumundag, na ginagawang malabo at malabo ang espasyo ng daan-daang bilyong milya. May isang mahiwagang magulong batas na kumokontrol sa espasyong ito. Lahat ng nilalang ay may damdamin sa kanilang isipan. Naramdaman nilang parang kinuha ng palayok ang magulong kawalan. Sa paligid ng palayok, ang malakas na magulong enerhiya ay nagpatuloy sa pag-akyat at panginginig, na gumagawa ng isang nakakabinging panginginig. Nagdulot ito ng pagbagsak ng pinakamataas na kaliwanagan ng langit, na nagbabanta sa lahat ng nilalang noong unang panahon at maging sa hinaharap na sumuko at lumuhod. Ang lahat ng nangungunang mga master mula sa labas ay kailangang tumigil sa pagkabigla sa biglang nangyari. Napatingin sila sa kalderong lumulutang sa hangin. Nobela, anong magic treasure ito? Bakit hindi nila sinasadyang nakaramdam ng pagkagulat at takot? Ang mga nangungunang master na ito ay nagtataglay ng maraming makapangyarihang sinaunang armas. Ang mga sinaunang sandata na ito ang pinakamahalagang kayamanan sa kanilang sekta. Pero parang hindi sila gumana. Para bang ang mga sandata sa kanilang mga kamay ay natatakot din at ayaw makipaglaban sa misteryosong sinaunang palayok. Ang bawat sinaunang armas ay sapat na matalino upang pag-aralan ang sitwasyon. Sukatin ang kalaban at automatikong hatulan ang krisis. Ang sinaunang palayok na ito ay talagang kakilakilabot. Kapag lumitaw ang sinaunang palayok na ito, ang buong universo ay nayayanig. Hindi tulad ng iba pang mga nangungunang master. Si Dustin ay parehong nagulat at nasiyahan. Nabighani siya sa invincible aura nito. Sa kawalan, ang sinaunang palayok ay umaatungal at nanginginig. Umakyat sa langit ang nakakatakot na aura nito, na para bang sisirain nito ang lahat. Ang sinaunang palayok na ito ay nawasak na noong unang panahon. Isang bakas na lamang ng aura nito ang natitira. Kapag ito ay suportado ng aura ng Fallen Divine Valley, maaari nitong ilabas ang ilan sa kapangyarihan nito. Sa sandaling umalis ito sa Fallen Divine Valley, ang kapangyarihan nito ay hindi hihigit sa isang bulok na itlog. Biglang narinig ni Dustin ang mga salitang ipinarating sa kanya ng estatwa sa gitna ng plaza. I see. Nang marinig ito, tumangala si Dustin sa kaldero sa langit at naawa dito. Ito ay naging walang iba kundi isang lumang sirang tipak ng metal, na halos wala na ang kapangyarihan nito. Kung hindi, kung kinuha ng asong lumalamon sa langit ang sinaunang palayok, tiyak na masusupol nito ang lahat ng mga sekta sa dagat ng chaos. Well, tingnan natin kung mas makapangyarihan ang mga trump card mo kaysa sa amin. Ang asong lumalamon sa langit ay nakatayo sa ilalim ng sinaunang palayok at walang takot na humamon. See, it's just a pathetic broken pot. Lahat ng nakita mo kanina is just for show. Huwag kayong matakot. Kayong lahat, sama-sama tayong lumaban at basagin ito. Bagamat nabigla si Gabriel, hindi siya madaling pumiglas, bilang isang agresibong mandirigma. Bukod dito, palagi siyang naniniwala na hanggat lahat ay lumaban ng sama-sama, mayroon pa rin silang malaking tsansa na manalo. O talaga, sa kasamaang palad, ang diskarte ng napakaraming tao ay walang silbi sa harap ng ganap na lakas. Sa mapanghamak na tingin, ang asong lumalamon sa langit ay iwinagayway ang makapangyarihang mga paa nito at pinaandar ang sinaunang palayok. Boom! Boom! Ang lumang palayok ay umungal at umalog ng malakas. Sa isang sandali, ang lahat ng mga batas ng pinakamataas na kaliwanagan sa mundo ay nagpakawala ng malungkot na hiyawan. Then all of a sudden, walang iba kundi muffled sounds habang sila lahat ay pinigilan. Sa sandaling umungal ang sinaunang palayok, ang lahat ng mga kasanayan sa mundo ay nadurog sa ilalim ng nakakasakal na bigat nito. Boom! 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 Ang sinaunang palayok ay nagbuga ng kakaibang ripple na dumaan sa mga universo. Biglang nagkaroon ng maikling nakakabinging katahimikan. Sa kawalan,
Tanging ang mga patong ng natatanging ripples na dahan-daang kumakalat ang makikita. Ang langit ay tumigil. At ang mga sinaunang panahon pati na rin ang mangyayari ay pawang nagyelo. Na nagiging mga pintura ng panahon na sunod-sunod na lumitaw sa kawalan. Tumayo si Gabriel sa harapan at nanguna. Sa kanyang pagkabigo, ang Heavenly Demon Pagoda sa kanyang kamay ay nagpakawala ng ungol at pilit na kumawala sa kanyang pagkakahawak. Tumakbo ito at sumisigaw na parang nasaktang baboy. Hindi. Nagulat at nagalit si Gabriel. Hindi siya makapaniwala sa nangyari kanina. Ang pagoda na ito ay gawa sa pinakabihirang at mahalagang magulong makulay na ginto. Bukod dito, maraming malalaking demonyo ang gumamit ng sarili nilang dugo ng demonyo para gamitin ito. Ipinasa ng mga demonyong amo ang pagoda mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Sa buong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Ginawa nitong napakalakas. Kahit kailan ay hindi niya naisip na malalaman nito ang takot at kaiyahiyang tumakbo. Sa sandaling ito, hindi pa rin makapaniwala si Gabriel. Napatitig siya sa direksyon kung saan nakatakas ang Heavenly Demon Pagoda. Hindi niya alam kung ano ang susunod na mararamdaman. Bagaman kadalasan ay naguguluhan siya. Pilit na pinipigilan ni Gabriel ang sarili. Sa puntong iyon, ang mga espesyal na ripples mula sa sinaunang palayok ay dumaloy patungo sa kanyang demonyong katawan. Arg! Napahiyaw si Gabriel habang pinaharurot siya sa hangin. Ang kalahati ng kanyang matangkad na katawan ay agad na sumabog sa mga piraso. Whoosh! Walang pag-aalinlangan. Ang natitirang bahagi ng katawan ni Gabriel ay naging isang sinag ng masamang liwanag at tumakas. Well, anong nangyari? Napatulala ang ibang mga top masters. Nakatitig sa kaldero, na walang manggenguna sa kanila. Tumayo sila sa takot. Sobra na ito. Boom! 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 Ang malakas na magulong enerhiya ay gamulong sa umaalog na sinaunang palayok tulad ng walang katapusang mga alon sa mabagyong karagatan at sumugod sa mga nangungunang master. Isang mabigat na puwersa na ibinubuga mula sa lumang palayok. Na lumubog sa daan-daang bilyong milya ng magulong kawalan. Hindi ako naniniwalang hindi mababasag ang bagay na ito. Ang aking mahiwagang kayamanan ay mas makapangyarihan kaysa sa Heavenly Demon Pagoda. Isang matapang na deklarasyon ang umalis sa pinuno ng Divine Corpse Palace. Pagkatapos niyang gumawa ng isang hakbang pasulong, ang Divine Corpse Palace ay nag-hover sa ere. Sa isang kisap mata, ang palasyo ay lumawak, na sumasakop sa isang malaking lugar ng kawalan. Clang! Isang malutong na metal na tunog ang umalangaw-ngaw sa kanilang paligid habang ang magulong enerhiya ay bumangga sa napakalaking palasyo. Bang! Ang palasyo ay ipinadala sa paglipad sa kabilang direksyon. Basag! Nabasag ang isang maliit na sulok nito sa harap mismo ng kanilang mga mata. Ano? Namumulaklak ang galit sa mukha ng pinuno ng Divine Corpse Palace habang siya ay nagpakawala ng nakakabinging dagandong. Hindi magiging mali na angkinan na ang Divine Corpse Palace ang kanyang pinakamahalagang kayamanan. Kahit na ito ay nagkakahalaga ng marami. Ang mga sulok nito ay nagkapira-piraso. Napuno ng kawalan ng pag-asa ang pinuno ng Divine Corpse Palace habang nadudurog ang kanyang puso kasama ang modelo. Tingnan mo ako. Fallen Divine Valley. Hindi pa ito tapos. Isang galit na galit ang umalis sa pinuno ng Divine Corpse Palace bago siya tumalikod. Sa isang hakbang, lumabas siya sa Fallen Divine Valley at wala nang makita. Sa sandaling nakita nila na umalis ang dalawang nangungunang master na may mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti. Ang iba sa kanila ay nag-ulo. Masyadong makapangyarihan ang sinaunang palayok para mahawakan natin. Magtulungan man tayo. Baka hindi natin ito masira. Sabi nila sa sarili. Hindi ko makakalimutan ang nangyari ngayon. Mula ngayon, ang Fallen Divine Valley ang ating sinumpaang kaaway. Makakaganti rin kami sa iyo balang araw. Malungkot na saad ni Marlon. Pagkaraan ng ilang sandali, siya ay naging isang sinag ng liwanag at lumipad palabas ng Fallen Divine Valley. Ilang sandali pa. Halos mabingi sila sa tunog ng dagandong ng kataas-taasang kaliwanagan. Isang indikasyon na ang panunumpa ni Marlon ay inukit sa batas ng pinakamataas na kaliwanagan ng dagat ng Chaos. Mula sa sandaling iyon,
Ang mga tao ng Beast City at ang mga tao ng Fallen Divine Valley ay mga mortal na kaaway. Kahit na maraming pagsisikap at lakas ang ginugol ni Marlon sa pag-aalaga sa magulong langit na sanggol. Ninakaw ito ni Dustin at ang asong lumalamon sa langit mula sa Fallen Divine Valley ay pumanig sa magnanakaw. Come hell or high water. Marlon will never let this insult go. Mahusay. Sa wakas ay may dahilan na ako para ay patong ang aking mga kamay sa mga mapagmataas na miyembro ng lahi ng hayop mula sa Beast City. Walang takot na tumalikod ang lumalamon sa langit na aso. Halos kasabay nito, ang pangunahing pari ng Novel Court, ang pinuno ng Underworld, at ang bulok na mukha mula sa mundo ng kadiliman ay tumalikod upang umalis. Gamit ang napakalakas na kapangyarihan. Tinakat ng sinaunang palayok ang lahat ng nangungunang master. Nakakamangha. Excited na bulalas ni Dustin. Sa labas ng Fallen Divine Valley, ang magulong enerhiya ay lumusab sa lahat ng bagay at ginawa ang napakagaan na walang katapusang sayaw. Natakpan ng makapal na ulap ang isang malaking lugar ng kawalan. Ilang matatangkad na figure ang tahimik na nakatayo sa loob ng makapal na ulap at nakatitig sa Fallen Divine Valley na may singkit na mga mata. Sa palagay ko ang sinaunang palayok ay napakalakas dahil ito ay nasa Fallen Divine Valley. Kapag nasa labas na ito, hihina ang kapangyarihan nito, malamig na pagmamasid ng isa sa kanila. Matapos lisanin ng mga nangungunang master ang Fallen Divine Valley, nag-hover lang sila malapit dito. Sinundot at sinundot nila ang sinaunang palayok gamit ang kanilang espiritual na kahulugan at tinalakay ang kanilang mga natuklasan. Sa huli, sila ay dumating sa conclusion na ang sinaunang palayok ay maaari lamang magpakawala ng gayong nakakatakot na kapangyarihan sa Fallen Divine Valley. Sa tingin ko din, nobela. Tumango naman ang iba pang top-notch masters bilang pagsang-ayon. Ang sinaunang palayok ba ay isang tunay na magulong sandata? Tanong ng isa pang top-notch master. Isang panghuli magulong sandata. Bahagya pang naramdaman ang mga panginginig sa iba pang mga masters. I heard na wala na talagang ultimate chaotic weapon ngayon. Sinasabi ng alamat na maaari lamang silang matagpuan sa mga nakaraang magulong panahon. Paano magkakaroon ng isang tunay na magulong sandata sa Fallen Divine Valley? Imposible yan. Mabilis na pinabulaanan ng isa pang master. Halata sa mukha niya ang takot. Pinaghihinalaan ko na ito ay talagang isang tunay na magulong sandata. Ngunit ito ay nasira. Ang mga kapangyarihan nito ay humina sa paglipas ng panahon. Sa madaling salita, ito ay hindi isang buo na panghuling magulong sandata. Ngunit isang fragment lamang na nakaligtas pagkatapos ng mahabang panahon. Alok ng ikatlong master. Hindi natin maitatanggi yan. Marahil ito ay talagang isang maliit na fragment. Kung ito ay isang ganap na magulong armas, ito ay magdulot ng isang malaking banta sa atin. Maaari pa nilang sirain ang dagat ng Chaos. Putol ng pang-apat na lalaki. Bagaman ito ay maaaring maliit na piraso, hindi natin maaaring maliitin ang mga kapangyarihan nito. Makakaganti tayo sa kanila sa hinaharap. Pagkatapos nilang magkasundo, sa wakas ay bumalik ang lahat ng nangungunang master sa kanilang punong tanggapan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Fallen Divine Valley ay bumalik sa pagiging patay na katahimikan tulad ng dati. Huwag kang ang magpakatanga, mga bakla, kung hindi ka umalis, dito ka mamamatay. Tumalsik ang asong lumalamon sa langit sa Fallen Divine Valley. Dahan-dahan ngunit tiyak, ang sinaunang palayok ay bumaba at bumalik sa kanyang kinalalagyan. Maging ang bundok na sumabog ay bumalik sa normal nitong hugis na parang walang nangyari. At ang sinaunang palayok ay lumipad sa tiyan ng inayos na bundok. Ang taong ito ba ay bagong kahalili ng ating Panginoon? Tanong ng kambing sa asong lumalamon sa langit habang nakikita ito kay Dustin mula ulo hanggang paa. Daan-daang taon na akong naglilinang sa pag-iisa. Hindi ako makapaniwala na nakuha mo ang aming Panginoon ng bagong kahalili habang ako ay wala. So gaano siya kagaling? Alam mo namang napakahigpit ng mga requirements ni Master. Huwag mong tangkaing gawing tanga ang aking Panginoon sa pagbibigay sa kanya ng walang sinuman. Putol ng daga, na pinagmamasdan si Dustin. Sa puntong iyon, si Dustin ay nasa plaza at napapaligiran sa lahat ng panig ng asong lumalamon sa langit. Ng kambing,
ng itim na toro, ng higanteng daga, at ng tandang. Nagniningning ang mga mata na tuwang-tuwang sinusuri siya mula sa itaas hanggang sa ibaba. Sari-saring tanong ang ibinato sa asong lumalamon sa langit habang pinag-aaralan nila si Dustin. Maliban sa asong lumalamon sa langit, ang iba ay nakatutok sa kanilang pagsasanay. Hanggang sa sinalakay ng mga malalakas na master ang Fallen Divine Valley ay hiniling sa kanila ng lumalamon na ngayon ang kanilang pagsasanay upang bantayan ang lambak. Long story short, doon lang nila nalaman na tumanggap ng kahalili sa kanila. Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Si Dustin ay personal na nakilala ang aming Panginoon. Kahit na hindi ka naniniwala sa akin. Hindi ka ba naniniwala sa hatol ng ating Panginoon? Galit na sagot ng asong lumalamon sa langit. Siyempre naniniwala kami sa hatol ni Master. Gayunpaman, walang espesyal sa brat na ito maliban sa katotohanan na napakababa ng kanyang cultivation base. Talaga bang natugunan niya ang mga kinakailangan ng aming Panginoon? Kung nais ng isang tao na maging kahalili ng Panginoon, dapat na siya ang pinakamataas na tao sa buong Sea of Chaos. Pangangatwiran ng tandang. Tama siya. Wala akong nakikitang espesyal sa kanya. Mabilis na ay nalalayan ng kambing ang tandang. Wala sa kanila ang mataas na tingin kay Dustin. Halika, brat. Bigyan mo ako ng iyong pinakamagandang shot. Hamon ng tandang. Oo. Ipakita sa amin kung ano ang nakuha mo. Tanong ng kambing habang nakatingin ito sa kanya. Mga sir, nag-alinlangan si Dustin at nalilito sa dapat niyang gawin. Hold on. Everyone. You're being asked. Dustin is qualified to be my successor. Naputol ang rebulto, na naging sanhi ng kalmado kaagad. Sige. Medyo natagalan ang Saturday bago namatay. Since sabi ng amo namin na magaling ka, I guess you are not too bad. Sana hindi mo ako pababayaan sa hinaharap. Ungol ng kambing sa mahinang boses. Tapos na ang lahat at umalis ka na. Huwag mong istorbohin si Dustin. Kailangan niyang magtanim. Sa tingin ko ay dapat ka ring gumugol ng ilang oras sa paglilinang. Halos magdulot ka ng pagkagambala ng kapayapaan sa Fallen Divine Valley. Dagdag pa ng asong lumalamon sa langit. Oo naman. Pero bakit mo ako sinali sa argumento mo? Pinasok ng tandang na walang kasiyahan. Hindi nagtagal. Ang liwasan ay pumutok muli ng pag-uusap at pagtatalo. Tama na. Sigaw ng rebulto. Isang malakas na palakpakan ang tumunog at ang isang napakalaking kapangyarihan ng espasyo at oras ay lumitaw. Nasinipsip ang lahat ng mga buhay na nilalang. Ngunit si Dustin. Palayo. Ngayon. Dustin. Oras na para linangin. Napakahalaga na makuha mo ang Chaotic Heaven Body sa lalong madaling panahon. Ang estatwa ay parehong nagbabala at humimok sa parehong oras. Master. Nakikita ko. Tumanggo si Dustin. Pagkatapos ay naupo siya ng naka-cross-legged sa lupa at nagsimulang magnilay at sumipsip ng dalawang sanggol sa kanyang katawan. Ito ay ngayon ay isang madaling gawa dahil sila ay pinigilan at walang kapangyarihan upang labanan. Gamit ang lihim na kasanayang itinuro sa kanya ng estatwa. Binalot ni Dustin ang mga bilog ng pagpapadalisay ng kapangyarihan sa paligid ng masamang sanggol na patong-patong na parang mga ripple at pino ito. Bawat segundo, ang mga patak ng espesyal na enerhiya ay dinadalisay mula sa masamang sanggol at hinihigop ni Dustin. Ang mga maliliit na pagbabago ay nagsimulang bahagyang mangyari sa kanyang katawan. Nararamdaman niya ang kanyang sarili na nagiging mas malakas sa isang lumalagong bilis. Walang katapusang enerhiya ang tumatakbo sa kanyang katawan. Ang bawat isa sa kanyang mga buto at mga selula ay natunaw at muling nagkamateryal at ang kanyang mga laman ay nalaglag at muling tumubo. At naulit ang prosesong ito. Medyo masakit, ngunit alam ni Dustin na gumagana ito. Sa mga sumunod na araw, naabsorb ng katawan ni Dustin ang espesyal na enerhiyang pino mula sa masamang sanggol. Nanatili siyang ganito sa loob ng 100 araw. Boom! 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 Matapos ang tila mga taon, ang makapal at maitim na ulap ay gamulong upang takpan ang buong magulong kawalan sa itaas ng ulo ni Dustin. Ang mga piraso ng pulang dugong kidlat ay kumikislap at gumagala ng baliw sa buong ulap. Papasok na ako.
Bulalas ni Dustin na parang masyadong maaga ang nangyari. Sa taas sa himpapawid. Ang mga kidlat ng pulang dugong kidlat ay makapal na nakaimpake. Namimilipit at naglalabas ng mapanirang aura. Kung makalusot ako, magiging medium grade divine god ako. Bumakas sa kanya ang excitement. Napakaikli ng oras na inabot sa kanya para makakuha mula sa isang preliminary grade na banal na Diyos tungo sa isang medium grade. Kung siya ay naging isang katamtamang antas na banal na Diyos, ito ay kahanga-hanga lamang dahil siya ay napakabata pa. Hindi pa niya narinig ang isang medium grade na banal na Diyos na napakabata sa Sea of Chaos. Iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit nagustuhan ng Rebulto si Dustin at naisip na maaari siyang maging kahalili niya. Dustin, kailangan mong pigilan at pigilan ang iyong aura. Kapag nalampasan mo na ngayon, maaayos ang iyong pinakamataas na limitasyon. Umalangaw-ngaw ang boses ng estatwa, na dumaan sa soul sea ng Dustin. Ngayon, subukan ang iyong makakaya upang sugpuin ang iyong aura. Gagamit ako ng kasanayang panlilinlang sa langit para tulungan kang sugpuin ang Thunderstroke Doom. Nagpatuloy ang Rebulto. Sige. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Dustin. Bagamat hindi niya maintindihan ang dahilan. Alam niya na ang Rebulto ang higit na nakakaalam. Kaya naman, sinubukan niyang pigilan ang kanyang aura at pigilan ang sarili niyang lakas. Ang estatwa ay naglabas ng isang misteryosong ulap sa itaas ng ulo ni Dustin. At ang ulap ay naglabas ng isang mahiwagang magulong batas. Naganap na naghihiwalay sa maliit na espasyo kung saan naroon si Dustin. Unti-unting nawala ang koneksyon sa pagitan ng madilim na ulap sa kalangitan at Dustin. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang galit na ulap at muling naging maaraw. Master, bakit hindi ako makalusot ngayon? Curious na tanong ni Dustin. Simple lang. Let me explain. Nagsimula ang Rebulto. Karamihan sa mga banal na Diyos sa mundo ay sabik na makalusot at magpatuloy pa. Ito ay pinakakaraniwan sa preliminary grade at medium grade na mga Diyos na Diyos. Nakikita ko na sila ang pinakagaaman pagdating sa lakas. Sa katunayan, karamihan sa kanila ay hindi alam na mayroong isang sikreto. Kung ang isang banal na Diyos ay makakalampas sa 81 kapigatian sa bawat kaharian, makakamit niya ang tinatawag nating banal na pagganap. Ang isang banal na Diyos na may banal na nakamit ay kinikilala ng ganap at pinaka-primitive na magulong vacuum at hindi kabilang sa isang tiyak na magulong walang bisa o isang tiyak na magulong panahon. Tulad ng para sa mga banal na Diyos na walang banal na katuparan. Bagaman sila ay nagtataglay ng kapangyarihan ng mga banal na Diyos, sila ay nabibilang lamang sa isang tiyak na magulong walang bisa o isang tiyak na magulong panahon. Sa madaling salita, tanging ang mga banal na Diyos na may divine accomplishment ang maaaring maging immortal. Ang isang banal na Diyos na walang divine accomplishment ay mayroon ding mahabang buhay. Ngunit siya ay mamamatay kapag tiyak na magulo ang panahon na kanyang ginagalawan ay natapos na. Siyempre, may ilang mga master na maaaring mabuhay sa kanilang mahabang panahon. Ngunit kahit na sila ay hindi immortal, isang araw, mamamatay sila at babalik sa cycle ng reincarnation. Nanlaki ang mata ni Dustin. Talaga, wala pa akong narinig na ganyan. Si Dustin ay isa ng preliminary grade na banal na Diyos. Noon pa man, naramdaman at naniwala siya na walang katapusang buhay na enerhiya sa kanyang katawan. Kaya, naisip ni Dustin na hanggat hindi siya pinapatay ng mga panlabas na puwersa, siya ay magiging immortal. Ngunit ayon sa kanyang Panginoon, ang isang banal na Diyos na tulad niya ay nagkaroon lamang ng habang buhay ng isang magulong panahon. Sa karamihan ng kanilang magulong panahon. So ibig sabihin balang araw, mamamatay siya, at nakalimutan kong banggitin ang isa pang bagay. Kung makukuha ng isang banal na Diyos ang divine accomplishment sa bawat kaharian, may pagkakataon siyang maging Diyos ng kaguluhan sa huli. Ang isang banal na Diyos ay dapat dumaan sa 81 kapigatian at makamit ang banal na katuparan sa bawat kaharian mula sa preliminary grade hanggang sa namamahala. Pagkatapos ay maaari itong gawin. Ngunit sa ganitong paraan lamang. Walang mga shortcut. Ngunit karamihan sa mga banal na Diyos ay hindi alam ang alinman sa mga ito. Hindi nila naiintindihan na mali na ituloy ang mabilis na paglaki ng lakas. Nagpatuloy ang Rebulto.
Ano ang kailangan kong gawin? Sincere na tanong ni Dustin. Ang susi sa pagdaan sa 81 kabigatian ay hindi upang malampasan ang mga ito. Ngunit upang maiwasan ang mga ito. Sa tuwing ang isang Diyos ay malapit ng makapasok. Kung maaari niyang pilitin itong sugpuin at ipagpaliban ang Thunderstroke Dome sa loob ng 81 beses. Sa kalaunan ay makakamit niya ang kaukulang banal na katuparan. Paliwanag ng rebulto. Kaya kailangan kong iwasan ang mga breakthrough ng 81 beses. Hindi iyon mahirap. Sagot ni Dustin na nakangiti ng confident. Huwag isipin na magiging madali upang maiwasan ang Thunderstroke Dooms. Sa katunayan, magiging napakahirap na iwasan ang marami sa kanila ng sunod-sunod. Dapat mong mapagtanto na kapag ang isang Diyos ay malapit ng masira, siya ay apektado ng buong mundo ng kaguluhan, na lumilikha ng lahat ng uri ng mga batas ng kulog upang salakayin siya. At kapag ang lahat ng primitive na batas ng kaguluhan ay lumalaban sa iyo, napakahirap para sa iyo na malampasan ang mga ito. At mas madali para sa iyo na iwasan lang sila. Mahirap ilagay ito sa mga salita. Maiintindihan mo kapag naranasan mo na. Ngunit ipinapayo ko sa iyo na subukan ito para sa kapakanan ng banal na nakamit. Sabi ng rebulto. Nakita ko. 2/3. Tumango si Dustin. Kahit na magiging mahirap, determinado si Dustin na iwasan ang 81 Thunderstroke Dome sa bawat kaharian at sa huli ay makuha ang divine accomplishment. Pagkatapos ng lahat, ito ang tanging paraan upang magkaroon siya ng pagkakataong maging isang Diyos ng kaguluhan sa hinaharap. At sa pamamagitan lamang ng paglinang upang maging isang Diyos ng kaguluhan ang isa ay maaaring maging pinakamalakas na mandirigma sa magulong mundong ito. Ang Diyos ng kaguluhan ang namuno sa kaguluhan. Bueno, binabati kita. Ngayon, naiwasan mo ang unang kapigatian. Sa kaharian ng preliminary divine God, mayroon ka pa ring 80 Thunderstroke Domes na haharapin. Keep working hard. Bati ng rebulto. Pagkasabi nito ay natahimik ito. Salamat sa iyong payo, Master. Sagot ni Dustin na mabilis na yumuko. Nakaramdam ng matinding pasasalamat si Dustin sa kanyang amo. Sinabi sa kanya na hindi maraming Diyos sa dagat ng Chaos ang nakakaalam tungkol sa lihim ng banal na pagganap. Kung hindi pa nakilala ni Dustin ang kanyang kasalukuyang amo, hindi rin niya ito malalaman. At, hindi siya kailanman maaaring maging Diyos ng kaguluhan. Ang patnubay ng isang matalinong master ay tunay na nagpatuwid kay Dustin sa kanyang daan patungo sa tagumpay. Nakangiting nagpatuloy sa pag-upo si Dustin na naka-cross-legged sa plaza at pino ang 2 sanggol sa kanyang katawan. Sir, mula ngayon, ang magulong puno ng mundo at ang fallen immortal cosmos ay titira sa fallen divine valley. Pakiusap, alagaan mo sila para sa akin. Ipinaalam ni Dustin ang asong lumalamon sa langit. Saglit na pahinga mula sa kanyang paglilinang. Inilabas niya ang magulong puno ng mundo. Hinayaan itong malayang gumalaw sa Fallen Divine Valley. Dahil ang Fallen Immortal Cosmos ay nakabitin sa isang sanga ng magulong puno ng mundo. Natural itong sumunod at lumangoy pabalik-balik sa Fallen Divine Valley. Mas madali para kay Dustin na panatilihin ang mga ito sa kontinenteng nilikha niya. Ngunit ang mga batas sa Fallen Divine Valley ay mas advanced at ginawa itong pinakamainam na pagpipilian. Dito, mas mabilis na bubuo ang magulong puno ng mundo. Iyon ang pinakamagandang tahanan na mahahanap niya para dito. Ang asong lumalamon sa langit ay tumama sa isang marka sa puno ng magulong puno ng mundo. Mula noon, ang magulong puno ng mundo ay malayang makakagalaw sa Fallen Divine Valley nang walang anumang panganib. Sa ganitong paraan, ang magulong puno ng mundo at ang Fallen Immortal Cosmos ay maaaring tumira sa Fallen Divine Valley. At mas mababa ang dapat ipag-alala ni Dustin. Masayang bumantong hininga. Bumalik siya sa pagdadalisay sa 2 sanggol. Mabilis lumipas ang oras, habang si Dustin ay nasa kanyang paglilinang. Nagsimulang magmadali ang Sea of Chaos. Noong nakaraan, ang mga namamahala na Diyos ay palaging pinipili na linangin sa pag-iisa. Ang tanging malalakas na Diyos na personal na nakita ng mga ordinaryong mandirigma ay ang mga premium grade na Divine God. Ngunit ngayon, natapos na ni Marlon Gabriel, ang pinuno ng Divine Corpse Palace.
ang pinuno ng underworld, at lahat ng iba pang namamahala ng mga Diyos sa kanilang paglilinang at sila ay nagpakita ng personal na hitsura. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa buong Sea of Chaos, na nagdulot ng gulat na magsimula. Walang panahon sa kasaysayan kung kailan napakaraming makapangyarihang mga Diyos ang nagsama-sama at nagpakita ng kanilang mga mukha sa mundo. Ang lahat ng mga nilalang ay nagdasal na walang magbabago. Dahil ang mga Diyos na ito ay maaaring pamitik ng kanilang mga daliri at magdulot ng kaguluhan. Kahit sino sa kanila ay may kakayahang magdulot ng madugong bagyo sa Sea of Chaos, na ginagawang ang lahat ng uri ng espiritu ay namamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Gayunpaman, iyon ang paraan noon. Lahat ng nilalang ay natatakot sa sakuna. At kung minsan, sakuna ang nangyari, isang araw hindi nagtagal, isang malaking bilang ng mga emisaryo mula sa lahi ng hayop ang bumangon sa hangin sa Beast City na may imperial na utos na puno ng demonyong aura sa kanilang mga kamay. Ang mga emisaryo na ito ay nahati sa iba't ibang direksyon at nag-zoom off. Wala pang kalahating araw. Ang punong tanggapan ng hindi mabilang na mga lahi, sekta, at puwersa sa dagat ng Chaos ay binisita ng isang emisaryo ng lahi ng hayop. Ang bawat emisaryo, na may hawak ng imperial na utos mula kay Marlan, ay nagtanong sa matataas na antas ng mga lahi, sekta, at puwersang ito na agad na pumunta sa Beast City at sagutin ang tawag ng kanilang pinuno. Nakasaad sa utos na ang mga lahi, sekta, at puwersang iyon ay dapat sumali sa lahi ng hayop at maging subsidiary na puwersa nito. Kung sino man ang nangahas na hindi sumunod, ang lahi ng hayop ay magpapadala ng isang hukbo upang patayin sila. Ang mga emisaryong ito ay kumilos na para bang sila ay nakahihigit sa iba, na dumarating at umaalis ng may pahintulot. Mula ngayon, kailangan na nating maging subordinate ng lahi ng hayop at tawagin si Marlan na ating pinuno. Dagdag pa, dapat kaming mag-alok ng mga kayamanan sa iyo tuwing 1,000 taon. Imposible. Sa ilang magulong panahon, naging independyente ang ating komunidad sa universo. Hindi tayo sasali sa anumang puwersa. Sobra na yan. Noong nakaraan, kami ang Ice Palace ay isang malakas na puwersa na gumawa ng marka sa buong Sea of Chaos. Para sa isang yugto ng panahon, kami ay kahit na sa isang pantay na katayuan sa Beast Race. Hindi ako makapaniwala na nangangarap ka na masakop kami ngayon. Hinding-hindi tayo magkasundo. This has to be a joke. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ka rin ng interes sa ating immemorial Forbidden Land. Iniisip ba talaga ni Marlan na kaya niya tayong kunin ng mag-isa? Maghintay at makita ipaalam. Karamihan sa mga lahi, sekta, at puwersa sa Sea of Chaos na nakatanggap ng mga utos ay galit na galit at nagpahayag ng kanilang pagsuway. Ang ilang mas mahinang puwersa ay nanatiling mababang profile at walang sinasabi matapos matanggap ang imperial na utos ng lahi ng hayop. Nagplano silang maghintay at tingnan kung ano ang mangyayari bago gumawa ng desisyon. Kinabukasan, isang sinag ng demonyong liwanag ang lumipad mula sa malayo at huminto sa gilid ng 3,000 malalaki at maliliit na universo. Ito ay dapat na ang hayop na lahi. Nang makita ito, marami sa mga Diyos ang lumubog.